Mga ka-creepy, ako si Baltazar at malugod ko kayong tinatanggap sa Creepy Pinoy Stories kung saan ang bawat dilim ay may kwento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe button, lalo na kung ikaw ay uhaw sa mga orihinal na kwentong katatakutan na Tagalog sa bawat upload natin dito. Sa gabing ito, sumama kay Rodel sa kanyang mapanganib na ritual sa ilalim ng mapanglaw na buwan sa sementeryo ng Nagkarlan, kung saan ang bawat bulong at liyab ng kandila ay nagdudulot ng kilabot. Handa ka na bang malaman kung ano ang kahihinatnan ng kanyang pakikipaglaro sa mga puwersa ng kadiliman, manatili at alamin ang misteryo sa likod ng Ang Sumpa ni Isabel? Sa ilalim ng mapanglaw na liwanag ng buwan, si Rodel ay naglalakad doon sa gitna ng sementeryo ng Nagkarlan. Ang kanyang mukha ay bakas ng kaba at determinasyon. Ang mga puntod ay tahimik na nakasaksi sa kanyang bawat hakbang, na tila ba mga sundalong nakahilera at nagbibigay pugay sa kanyang misyon. Ang simoy ng gabi ay malamig at mabigat. Ngunit hindi ito alintana ni Rodel. Ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa kanyang gagawing ritual. Sa isang liblib na sulok ng sementeryo, binuklat ni Rodel ang lukot na papel na naglalaman ng mga tagubilin. Ang malamlam na ilaw mula sa kanyang gasera ay nagbigay liwanag sa kanyang mukha habang binabasa niya ito ng pabulong, na tila ba may ibang tainga na nakikinig sa kanyang mga binibigkas. Ang kanyang mga labi ay gumagalaw sa bawat salita, sinisigurado na walang mali sa kanyang pagbigkas. Maingat na inilatag ni Rodel ang mga puting kandila sa hugis ng perpektong parisukat. Ang bawat isa ay konektado ng pulang tali na kumikinang sa dilim. Ang simoy ng hangin ay nagdala ng pabango ng mga sariwang sampagita mula sa malapit na nicho, isang kaaya-ayang amoy na bumalot sa kanyang paligid at nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nag-aalab na damdamin. Taimtim na inusal ni Rodel ang mga unang salita ng ritual. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa na magtagumpay sa kanyang balak. Natilaba ang bawat salitang kanyang binibigkas ay isang hakbang palapit sa tagumpay. Ang mga kandila ay nagsimulang magliyab. Ang kanilang mga liwanag ay nagsilbing gabay sa landas na kanyang tinatahak. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay may nakatagong misteryo, at si Rodel ay dapat maging handa sa anumang maaaring maganap. Anong mga anino ang nagkukubli sa dilim, naghihintay ng pagkakataon na maghasik ng lagim. Ang paligid ay katahimikan maliban sa mahinang ingay ng mga dahon na hinahampas ng hangin. Ang mga anino sa paligid ay tila kumikilos kasabay ng kanyang pagmamasid, na parang may mga mata na sumusubaybay sa bawat kilos niya. Ang bawat kaluskos ay nagdudulot ng pagtindig ng kanyang mga balahibo, ngunit pinilit niyang manatiling matatag at kalmado. Habang nagmamasid, napansin ni Rodel ang isang itim na pusa na tahimik na naglalakad sa pagitan ng mga puntod, tila ba isang masamang palatandaan. Pinilit niyang huwag pansinin ito at magpatuloy sa kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapigilang kumabog sa kanyang dibdib. Ang itim na pusa ay tila isang sugo ng kamatayan, isang babala na ang gabi ay hindi magiging madali para sa kanya. Sinikap ni Rodel na panatilihin ang kanyang focus sa ritual, ngunit ang mga tunog ng kalikasan ay tila nagiging mas nakakabahala.
Ang mga huni ng kuwago ay tila nagbabadya ng isang hindi mabuting pangyayari. Ang bawat huni ay tila isang paalala na ang oras ay papalapit na at ang kanyang paghaharap sa malignong si Isabel ay hindi na may iwasan. Sa bawat segundo na lumilipas, ang tensyon ay lalong tumitindi. Ano ang mga panganib na naghihintay kay Rodel sa dilim na ito at paano niya haharapin ang tusong kapangyarihan ni Isabel? Tumitingin-tingin si Rodel sa kanyang lumang relo na may kalawang na at halatang minana pa habang hinihintay ang pagtunog ng kampana mula sa simbahan ng Nagkarlan. Ang mga kamay ng relo ay tila nagmamadali sa pagtakbo. Ngunit para kay Rodel, ang bawat segundo ay bumabagal, nagpapalala sa kanyang pagkabalisa. Ang pagtiktok ng relo ay naging musika sa kanyang tainga, isang paalala na malapit na ang oras ng pagsubok. Muling binasa ni Rodel ang mga tagubilin, ang kanyang mga labi ay kumikilos sa bawat salita. Tila ba may puwersang nagtutulak sa kanya na huwag magkamali. Ang bawat letra ay nag-iiwan ng bakas sa kanyang isipan, nagpapatindi sa kanyang determinasyon na tapusin ang ritual ng walang pagkakamali. Ang mga salitang iyon ang magiging sandata niya laban sa malignong si Isabel. Ang malamig na hangin ay biglang naging mas malamig pa at ang kanyang hininga ay lumabas bilang usok sa lamig ng madaling araw. Tila ba ang oras ay bumabagal habang papalapit ang 3:00. Ang katahimikan ng sementeryo ay binasag lamang ng kanyang mabibigat na hininga at ng malalim na pagtunog ng kampana na nagpapahiwatig na ang oras ay dumating na. Habang ang mga anino ay naglalaro sa mga puntod, isang kakaibang kilabot ang nag-umpisang gumapang sa kanyang likod. Tila ba may mga matang nakamasid mula sa dilim? Ano kaya ang mangyayari sa sandaling ito na kanyang pinakahihintay? Nang tumunog ang kampana, nagliwanag ang mga kandila sa paligid ni Rodel. Ang kanilang mga liyab ay sumayaw sa kadiliman. Ang oras ng kapangyarihan ay nagsimula na. Ang bawat sindi ng kandila ay tila nagpapalakas sa hangin na bumabalot sa kanya, nagbibigay sa kanya ng lakas at proteksyon. Hawak ang anting-anting at pluma, sinimulan ni Rodel ang mas komplikadong bahagi ng ritual. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inuusal niya ang mga orasyon na tila ba may sariling buhay. Ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay nagiging tunog na nagmumula sa kailaliman ng lupa, nagpapanginig sa mga dahon at nagpapahina sa mga anino. Ang hangin ay tila nagiging mas mabigat at ang mga dahon sa paligid ay biglang tumahimik, tila ba nag-aabang sa susunod na mangyayari. Ang katahimikan ay nakakabingi at ang tanging naririnig na lamang ay ang malalim na mga orasyon ni Rodel na umaalingaw-ngaw sa sementeryo. Sa gitna ng kanyang ritual, isang pangitain ang nag-umpisang magpakita sa kanyang isipan, isang imahe na nagbabadya ng mas malalim na kadiliman. Ang mga kandilang sumasayaw sa dilim ay tila nagsasabi na ang laban ay hindi pa tapos at may isang nilalang na nag-aabang sa kanyang pagkakamali. Ano kaya ang mangyayari kapag nagpakita na si Isabel? Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng sementeryo nang Nagkarlan, ang boses ni Rodel ay umalingaw-ngaw, matatag at puno ng kapangyarihan. Isabel, malignong nilalang, lumabas ka. Sigaw niya, ang kanyang mga salita ay parang kidlat na sumasabog sa madilim na kalangitan. Ang mga kandila sa paligid niya ay nagbigay ng banayad na liwanag, nag-aalangan sa bawat bigkas ng kanyang mga labi.
Tumugon si Isabel sa isang mahinang bulong na unti-unting lumalakas. Rodel, ang boses na yon puno ng panunuya at pagtutol ay tila galing sa kailaliman ng lupa. Ang mga kandila ay nanganganib na mapatay sa bawat salita at ang hangin ay nagdala ng kakaibang lamig na yumayakap sa kanyang balat. Nang simulang gayahin ni Isabel ang boses at pangalan ni Rodel, ang mga dahon sa paligid ay tila sumasayaw sa takot. Rodel, Rodel. Ang eko ng kanyang pangalan ay paulit-ulit. Bawat isa ay tila saksak sa kanyang puso. Ang kanyang sariling boses na ginagamit laban sa kanya ay isang bagong uri ng teror na hindi niya inaasahan. Ngunit ang tunay na bangungot ay naghihintay pa sa kanyang susunod na hakbang. Sa kabila ng kanyang matatag na pagtanggi, ang boses ni Isabel ay puno ng katiyakan at panlalait. Rodel, hindi mo ba alam? Ako ang nagtakda ng iyong kapalaran. Ang boses ni Isabel ay parang lason na kumakalat sa hangin. Ang mga kandila ay isa-isang namatay at ang dilim ay unti-unting lumamon sa liwanag na parang isang halimaw na gutom sa kadiliman. Habang paurong si Rodel, ang lupa sa ilalim niya ay tila yumuyugyog at ang mga anino sa paligid ay tila lumalapit sa kanya na parang mga kamay na handang humila sa kanya pababa. Ang kanyang puso ay nagtatalon sa kanyang dibdib at ang bawat hininga ay parang huling hininga. Sa huling sandali, ibinunyag ni Isabel ang katotohanan na siya ang may akda ng mga tagubilin. Ako ang sumulat ng iyong kapalaran, Rodel. Ang kanyang boses ay tila galing sa lahat ng direksyon, isang orkestra ng kadiliman. Ang sumpa ni Isabel ay kumalat sa buong sementeryo at ang kadiliman ay tuluyan ng nagtagumpay. Ang sigaw ni Rodel ay nalunod sa kawalan habang ang sementeryo ay nilamon ng isang gabi na tila walang hanggan. Gana ka-creepy. Sa bawat laro sa kadiliman, tandaan, ang inyong kapalaran ay maaaring nasa kamay ng isang maligno. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod na kwentong magpapakilabot sa inyong mga gabi. Sa susunod na upload, muling magkita-kita tayo. Mag-ingat at baka sa susunod, ikaw na ang bida sa ating kwento. Magandang gabi, mga ka-creepy, at tandaan, ang dilim ay laging naghihintay